yung parang on the spot na talaga na kung ano yung ilalabas ng bibig ko sa puso ko, yun yung masasabi ko sa'yo. Dati ako'y hindi ako talaga saksi sila doon, kada salita ko may kasamang mura. Kasi minsan sinasabi sa sarili ko, ang sarap ilabas yung feelings mo kapag may kasamang mura, di ba? Hindi talaga yung sinabi ko sa best friend ko. Best friend ko, kasama ko siya doon, inaasar ko siya, sabi namin doon sa best friend namin, magmura ka din ngayon. Basta hindi ako susimputi doon. Kasi kaya ako gayon, gawa na pressure na rin sa school. Tapos yung family mo, yung problema niya sa pamilya. Kaya naisip ko, bakit ako magiging mabait kung yun nasa paligid ko? Hindi naman ako kasama doon sa akin. Yun. Tapos one day, magbabakasyon na nun, nasali kami, kasama ko sila, mga kaibigan ko. Tapos wala nang magawa. Ayoko rin kasi umuwi sa bahay. Ayaw rin nilang umuwi sa bahay. Kasi kapag umuwi ka sa bahay, malaramdaman mo na yung mag-isa ulit. Tapos dumating sina Pastor, sina Ray. Tapos yun, doon ka na-realize, bakit hindi ko i-try? Bakit hindi ko subukan magbago? Tapos bago nangyari yun, yung kasi na-aksidente yung kapatid ko. Then nakita ko yung dugo niya. Nahimatay ako doon. Yung part dito na parang talaga siya sa Tapos yun, nagka-paul kami sa utak. Siguro yun yung way niya para, naisip ko na, yun yung way niya para magbago ako, para makita ko yung totoo. Tapos, yung time din na yun, nawala din ako ng mga kaibigan. Tapos, pumasok ako. Hiniling ko rin kasi nga sana magkasakit ako, sana wala na lang ako. Tapos, naramdaman ko yung pagpapahalaga ng mga kaibigan at pamilya ko. Nandun yung ate ko, nandun ako iniwan, yung anak ko, kahit yun siya. Yun, pinagpasalamat kayo sa Lord. Tapos, nung dumating yung araw na ilan na kami din na pastor, talagang pinursige ko. Kami dalawa lang nung una Sabi ko sa kanya, bakit di natin subukan? Kasi siya nag-church na talaga siya. Tapos nagpunta kami dito, pumunta, Lunes yun, April 3. Tapos yun, pinakilala kami na yung dapat kong malaman. Tapos April 4, si Kuya Kenneth na yung nagkano sa amin na sa yun. Tapos yung sinabi niya sa akin na yung may tips doon, di ba? Yung sa may tips na si Jesus lang yung magiging daan. Tapos, sa oras na yun, sabi ko, bakit hindi ko i-try na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas ko sa buhay ko? Tapos yun, unti-unti na ako nagbago. Sabi ko sa sarili ko, sana dati pa lang sinimulan ko na to. Kasi niyayaya na rin ako ng best friend ko namin, church kaya. Kasi sabi ko sa kanya, ayoko pinitin ko. Gusto ko po sa loob ako lumapit sa Diyos. Sabi ko gayon. Tapos yun, unti-unti na ako natago. Yung pagmumura, inalis ko na talaga siya. Kapag ako'y nagmumura, tinatanggal ko na yung bibig ko. Gayon. Yun, sinusubukan ko pa rin naman, pero hindi ko pa rin maalis sa sarili kong pagiging makasalanan. Alam ko naman yun. Tapos, tuwing gabi, siyempre, magsasorry na lang ako. Magsasorry ako kung ano man yung nagawa ko ng buong araw. Tapos, yung verse na talagang hindi ko malilimutan yung John 3:16. For God so loved the world that He gave His begotten Son, that whoever believes on Him should not be perished but have eternal life. Yun po, na kahit ano sama mo, tatanggapin ka pa rin ni Lord para maging ligtas ka, para hindi ka mapalapit sa masama. Yun po. Tapos nagpapasalamat rin po ako doon sa mga kaibigan ko, sa pamilya ko rin po, kasi nandiyan pa rin po sila. Tapos po sina Kuya Nel, sina Kuya Dan, sina Kuya Gael po. Lalo na po yung mga kaibigan ko. Yun po, nagpapasalamat po ako sa kanila. Kasi po, dahil po sa kanila, nabago po ako. Tsaka lalo-lalo na po sa kay God kasi po, pinakita niya po sa akin yung katotohanan na kayang pag magbago, tatanggapin niya pa rin